For today's video mga ka-backyard, sasagutin ko yung katanungan ng aking subscriber kung pwede bang ipares ang English Budgie at saka Parakit. So, samahan nyo ako mga ka-backyard, pag-usapan natin. So, ito nga pala yung tinatawag nilang English Budgie mga ka-backyard. So, check muna natin yung nasa nest box mga ka-backyard. So, ayan. Mayroon na po siyang inakay mga ka-backyard. Meron siyang tatlong inakay. So, ito po ka-backyard, ito yung hen. Ang palatandaan po ka-backyard na hen ang isang English Budgie. Kapag white yung ilong niya mga ka-backyard, ayan, kapit natin. So, yan po yung sign mga ka-backyard na hen po yung English Budgie natin. At saka pag cock naman mga ka-backyard is blue yung ilong nila. So, ayan, blue. So, pwede nga bang ipares mga ka-backyard English Budgie at saka Parakit? So, ang sagot ko mga ka-backyard is pwedeng-pwede. Kasi, same lang sila mga ka-backyard na budgerigar. So, pag once mga ka-backyard ipagpares natin sila, okay talaga sila na ipagpares. Ang disadvantage lang mga ka-backyard is yung quality ng ibon. Masisira. Ang kaibahan ng English Budgie mga ka-backyard at Parakit, unang-una mga ka-backyard, ang size nila is maliit yung Parakit. At saka ang English Budgie mga ka-backyard is malaki yung size nila. So pagdating naman sa behavior mga ka-backyard, mas makulit yung Parakits kumpara sa English Budgie. Kasi ang English Budgie mga ka-backyard is parang seryoso sila pag once nakadapo na sila sa kanilang adapuan mga ka-backyard. So katulad po niyan mga ka-backyard, ang Parakit is yung nasa taas at saka ang English Budgie is yung nasa gilid nila. So punta tayo mga ka-backyard sa project ko na yellow pied double crest trail back hago. At saka ang partner ko sa kanya mga ka-backyard is yung English Budgie. So tingnan natin mga ka-backyard sa loob. Palabasin natin yung hen. So ayan, laki po ng hen mga ka-backyard at saka ang hiit ng cock mga ka-backyard. So, ginawa ko tong ganitong parisan mga ka-backyard kasi gusto ko mag-project mga ka-backyard ng quality na Hagurumo Parakits mga ka-backyard. Yung may petal sa likod at saka maganda yung size niya at saka double crest yung nasa ulo niya mga ka-backyard. So, kung hindi naman kayo nagpo-project mga ka-backyard ng mutation ng ibon, advice ko sa inyo, huwag nyo nang i-crossbreed ang English Budgie at Parakits mga ka-backyard. Dahil unang-una, masisira ang quality nila. Pangalawa mga ka-backyard, medyo hindi masyadong mataas yung price nila pag once nagsisale na kayo mga ka-backyard sa mga anak nila. Mas maganda pa rin yung mga ka-backyard na back-to-back English Budgie. Dahil yung quality ng mga anak nila mga ka-backyard is maganda talaga. Pero para sa akin mga ka-backyard, pag once nagpa-project ako ng ganito, okay lang sa akin kahit medyo maliit yung size, at least nakikita ko naman na worth it yung result mga ka-backyard dahil gusto ko talagang mag-project ng quality na size sa Hagurumo mga ka-backyard. So mayroon na po silang isang anak mga ka-backyard. Actually isa lang talaga yung nabigay nila mga ka-backyard na anak sa akin. So ito po kukunin natin para makita nyo ng malapitan. So not bad mga ka-backyard dahil ang English Budgie ko na hen is first time kanya, kaya ganito siguro yung nabigay niya. So ito po yung anak nila mga ka-backyard. Isang Lutino. Yan. Saka malaki na mga ka-backyard. At saka yung size niya mga ka-backyard is nag-improve talaga. Kaso lang wala pa siyang crest. Wala din siyang frill back sa likod. Pero not bad mga ka-backyard.
hanapan natin to ng paraan na makapag labas tayo ng quality na hagurumo mga ka-backyard na malaki at saka mayroon siyang double crest at saka may petals na siya sa likod. So ayan mga ka-backyard, ang cute niya. So pag once mga ka-backyard nagpares kayo ng English Badgie at saka Parakit mga ka-backyard, experience ko dito sa aking ibunan, mas maganda na hen yung English Badgie at saka male yung Parakit. Bakit nga ba ganun yung advice ko sa inyo mga backyard? Dahil pag once mga backyard male yung Parakit nyo at saka female yung English Badgie nyo mga backyard, hindi sila mahirapang mag-breed mga backyard. Unlike sa yung Parakit mga backyard is hen at saka yung English Badgie is male, talagang mahirapan talaga yung hen na Parakit mga ka-backyard dahil malaki yung cock na English Badgie at saka medyo mabigat mga ka-backyard pag once nag-breed na sila. So hindi masyadong successful yung breeding nila mga ka-backyard dahil hindi makakaya ng Parakit ang bigat ng English Badgie mga ka-backyard. Disclaimer na mga ka-backyard ang ganyang experience mga ka-backyard is dito sa aking munting ibunan, kaya isi-share ko din sa inyo para mayroon naman kayong idea. So dito na magtatapos ang vlog natin mga ka-backyard. Thank you for watching. God bless po sa ating lahat. Mag-ingat po tayo palagi. Update ko kayo mga ka-backyard kung nawalay ko na tong isang anak nila mga ka-backyard at kung nag-start na din silang mag-itlog.